Maiimagine mo ba na nakatira ka sa isang maliit na bayan, isang bulubundukin na magkakalayo ang mga bahay? Napakatahimik at makakarinig ka lang ng mahinang tunog ng kampana na nakasabit sa leg ng mga baka. Sa liblib na lugar ng Switzerland, may mga nayon na tila sa fairy tale mo lang nakikita. Kaunti lang ang mga tao, mga landscape na parang mga painting at napakasimple ng kanilang pamumuhay. Sa liblib na lugar na ito, walang dapat ipagmadali. Walang motor na nag-iingay-ingay, walang kapitbahay na atungal ng atungal sa pagkakaraoke, hindi ka makakakita ng istambay at mga nag-iinuman sa labas ng bahay, halos walang krimen, maituturing na isang paraiso. Sa videong ito, malalaman mo kung paano mamuhay ang mga taong parang nahiwalay sa karaniwang buhay. Ang paglalakbay na ito sa loob ng nayon ng Switzerland ay sosopresahin ka sa bawat detalye dahil buhay pa sila. Para na rin silang nasa langit. Ang Switzerland ay sikat sa mga postcard perfect landscape nito. Ngunit sa ilang mas malayong rehiyon, ang mga bundok na nakakaakit ay nagiging natural na mga barriers na naghihiwalay sa maliit na nayon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga pamayanang ito ay matatagpuan sa malalim na valley, matataas na talambas at medyo may kahirapan puntahan. Dahil ang ilan sa mga nayong ito ay wala mga karaniwang kalsada na direktang nag-uugnay sa kanila sa ibang mga lungsod. Kaya kailangan tiyagain lakarin para marating ang kanilang lugar. Dadaan ka sa makikipot na kalsada at sa gilid ng bangin. Kapag dumating ang winter, ang mga rutang ito ay nagiging mas mapanganib at hindi na talaga madaanan. Ang mismong lokasyon ng mga nayon na ito ay madalas na malayo sa mga sentro ng lungsod. Napapaligiran ng kagubatan, lawa at bundok, ito ay lumikha na isang geographical isolation. Dahil sa lokasyon ay napoprotektahan din ang kanilang mga tradisyon, mga lokal na wika at sinaunang pamumuhay. Ngunit ang pamumuhay sa ganitong uri ng kapaligiran ay hindi para sa lahat. Nangangailangan ito ng katatagan, pakikibagay at higit sa lahat, isang malinaw na pag-unawa na dito ang kalikasan ang boss. Ang buhay sa ilang mga Swiss village ay simple ngunit makahulugan. Ang oras ay tila bumabagal at ang gawain ay sumusunod sa ritmo ng kalikasan. Karamihan sa mga pamilya ay naghahanap buhay mula sa agrikultura, pag-aalaga ng hayop at paggawa ng mga keso na ibinebenta sa mga lokal at dinadala sa mas malalaking bayan. Karaniwan na sa bahay ang may sariling hardin. Nag-iimbak na sila ng pagkain, pinapausukan nila mga karne para tumagal. Pinaghahandaan nila ang pagdating ng winter. Bahagi na ng buhay nila ang araw-araw na pagtatrabaho ng pisikal, gaya ng pag-aalaga ng mga hayop, pagpuputol ng kahoy, paglilinis ng niebe, at pagtatrabaho sa bukid. Natutunan nilang lahat na ito mula sa murang edad. Malapit sa isa't isa ang mga tao dahil kakaunti lang ang mga naninirahan. Halos magkakakilala sila at nagtutulungan sa isa't isa kung may kailangan ng isang pamilya. Nagpapakita ang mga kapitbahay kung may nagkakasakit. Ang lahat ay nagkakaisa sa mga tradisyonal na pagdiriwang tulad ng pagdiriwang ng rehiyon o pag-aani. Sila ay nagtitipon-tipon, nagkakantahan at nagsasayawan. Salo-salong kumakain na nagpapatibay sa kanilang komunidad. Dahil napakatahimik ng lugar, minsan nakakabagot din. Marami sa kanila ang gumugugol ng oras sa pagbabasa, pananahi, paggawa ng mga crafts o simpleng pagmamasid sa tanawin mula sa kanilang mga bintana. Bagamat mayroon silang ilang modernong amenities tulad ng kuryente, radyo at maging ang internet access sa ilang particular na lugar, ang pamumuhay ay nananatiling simple lang. Pagsapit ng winter sa mga bundok ng Alpine, nagbabago ang lahat. Ang tanawin ay namuti at tahimik. Magandang pagmasdan, ngunit ito ay isang pahirap sa kanila. Matindi ang lamig, natatabunan ng snow ang lahat sa loob ng ilang linggo. Ang taglamig ay hindi lamang isang panahon, ito ay isang pagsubok ng pagtitiis. Bago ang unang snowfall, nasa preparation mode na ang mga pamilya na kapag imbak na sila ng mga panggatong, ang pagkain ay nakaimbak na rin sa mga silong. Sinusuri ang mga generator at maging ang mga pangunahing gamot ay iniimbak.
dahil mahirap ang daanan patungo sa pinakamalapit na ospital sa kanilang bayan. Kung namamasyal sila ay maingat nilang pinaplano dahil walang ibang transportasyon kundi kung ano ang meron lamang sila sa kanilang bahay. Sa ganitong panahon, mas pinalakas ng komunidad ang kanilang samahan. Nagpapalitan at naghihiraman ng mga gamit ang mga magkakapitbahay. Kinakamusta ang kalagayan ng mga matatanda at nagtutulungan sa isa't isa. Maraming sinasamantala ang oras upang ayusin ang mga kasangkapan at ang tinatamad-tamad ay relax lang muna. Ang katahimikan ng mga bundok na namabalutan ng snow ay kakit-akit ngunit mukhang nakakalungkot. Bagamat may kuryente, heater at meron namang access sa teknolohiya, pinipili pa rin nila ang kalumaang pamumuhay. Ito ang panahon kung kailan pinapakita ng kalikasan ng kanyang lakas at ang mga naninirahan ay natutong igalang ito. Ito ay hindi madali, ngunit alam ng mga nakatira sa mga bundok na ito na pagkatapos ng sobrang lamig, ang tagsibol ay palaging magbabalik. Isa na namang panibagong bukas. Sa kabila ng pagiging liblib na lugar, ang mga nayon ng Switzerland ay unti-unti nagiging moderno. Mas umaasenso, ngunit hindi sinisira ang ugnayan sa tradisyon. Maraming mga bahay na dati ay pinapainit lamang gamit ang mga kalan na ginagatungan ng kahoy ay mayroon na ngayong mga modern heating system. Ang ilang mga nayon ay may serbisyo ng cellphone, satellite internet at maging ang mga solar panel ay naka-install sa mga bubong. Lahat ay maingat na pinagsama habang iginagalang ang lokal na arkitektura. Dumating man ang teknolohiya, ngunit hindi nang ibabaw. Mas gusto ng maraming naninirahan na panatilihin ang kanilang mga tradisyonal na kaugalian. Nagluluto pa rin sila gamit ang kahoy na panggatong, naglalaba ng mano-mano at nag-aalaga ng mga hayop tulad ng ginawa ng kanilang mga grandparents. Ang modernity ay mas nakikita bilang isang suporta kaysa isang kapalit. Ang mga kabataan na nag-aaral o nagtatrabaho sa lungsod ay bumabalik. Nais na mabawi ang kanilang natutunan noong sila ay bata pa. Nagdadala ng mga bagong ideya at mga bagong paraan upang makapag-generate ng bagong income tulad ng turismo sa kanayunan o pagbibenta ng mga produkto online. Nang hindi sinisira ang nakaraan, gusto pa rin nilang balanse ang lahat. Anumang bagong teknolohiya ang gustong pumasok ay tinatanggap lamang kung ito ay siguradong makakatulong sa kanilang komunidad. Hindi dapat makasama at makasira. Dito ang oras ay hindi lamang nasusukat sa mga orasan, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng mga panahon at ang ritmo ng mga pang-araw-araw na gawain. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na nangangailangan ng dedikasyon, pasensya at isang bihirang kakayahang tamasahin ang kasalukuyan ng hindi natitinag sa impluwensya ng outside world. Gayunpaman ang buhay na ito ay hindi para sa lahat. Kailangan mong tanggapin ang kakulangan at ang hamon ng pagiging makasarili. Ngunit para sa mga taong pumili ng landas na ito, may hindi may papaliwanag na kagandahan sa katahimikan ng kabundukan, sa katahimikan ng taglamig at sa pagkakaisa ng komunidad. Ang mga nayon ng Switzerland ay patuloy na kahit sa modernong panahon, posibleng mamuhay ng simple. Itinuturo nila sa atin ang tunay na balanse ay hindi sa pagkakaroon ng higit pa, ngunit sa pag-alam kung paano pahalagaan ang tunay na mahalaga. Ang mga naninirahan dito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kalakas ang mamuhay ng naayon sa kalikasan at sa kapayapaan sa sarili. Ano sa palagay mo ang buhay sa mga liblib na nayon sa kabundukan ng Switzerland? Sa tingin mo kaya mong manirahan sa isang lugar na ganito? Naisip mo na bang umalis sa lungsod upang makahanap ng kapayapaan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang ganitong content at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli.